Maayong adlaw mga higala, ganahan ba ka og easy money? For 2,000 pesos, bring me 2,000 ha? Drug user. And for 5,000 pesos, dali ko ninyo og street level drug pusher. Unsa pa inyong giulat? Atak na mga adik! Pulis na nagpa-bring me challenge sa Cebu, inalis na sa pwesto. NAPOLCOM at Philippine National Police magsasaling puwersa laban sa mga iligal na nagtitinda ng PNP uniform. Ilang biyahe ng provincial bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at domestic flights apektado dahil sa bagyong Tino. So ang nakikita po natin na medyo malaki po ang bilang ng stranded passenger ay sa area po ng Albay at Sorsogon, particularly sa Pioduran Port at saka sa Matnog Port, kasama po yung Pilar Port. Mahigit 3,000 individual sa iba't ibang pantalan na hindi pinayagang makabiyahe dahil sa bagyong Tino. Ilang lugar na dadaanan ng bagyo nagsasagawa na ng preemptive evacuation. Sa tingin ko, base na rin sa mga usapan namin ng ICI at ng Ombudsman, no, I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin noong September 13 malapit ng i-file at dahil doon makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na, no? At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months, no? Mga sangkot sa flood control project scandal, kumpiyansang maipakukulong na sa Disyembre ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTVU Radio at una sa ating mga balita. Isang pulis sa Cebu ang inalis sa pwesto dahil sa naging hamon niya sa kanyang vlog. Ipinatatanggal na rin sa social media ang mga post nito dahil labag sa Police Operational Procedures o POP. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Maayong adlaw mga higala, ganahan ba ka og easy money? For 2,000 pesos, bring me 2,000 ha? Drug user. And for 5,000 pesos, dali ko ninyo og street level drug pusher. Unsa pa inyong giulat? Atak na mga adik! Maganda ang layunin subalit labag sa Police Operational Procedure. Ganito inilarawan ng Philippine National Police ang pag-aalok ng pera ng pulis na ito sa Cebu City para makahuli ng mga drug addict at pusher. Ayon kay PNP Acting Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., hindi kasama sa umiiral na panuntunan nila ang pagsasagawa ng Bring Me sa panghuhuli ng mga lumalabag sa batas. Of course, we have our police operational procedures, no? At hindi naman natin nakikita or wala yan sa police operational procedures. And so, the ACG and the IDM now conducts appropriate investigation for the act that he commits. Dagdag pa ni Acting Chief, delikado para sa isang sibilyan na manghuli ng adik at pusher para makuha ang alok na papuya ng nasabing pulis. Kaugnay nito, sinabi naman ng PNP Anti-Cybercrime Group na ipatatanggal na nila ang mga post nito sa social media. We already identified this as a police officer. We already called the attention ng immediate officer. So, of course, mag-request tayo ng takedown. Sa ngayon, inalis na sa kanyang pwesto sa Talisay City Police Station ang naturang pulis habang isinasagawa ang investigasyon. Siya po ay nasa administrative relief bayon po sa kanyang chief of police. Pina-take down na po yung kanyang account. Bagamat na-take down na po, na-preserve na po ng ating ACJ yung kanyang account at pinag-explain po siya ng ating chief PNP po. Bukod sa Bring Me ng mga adik at pusher, may nauna pang post ang pulis kaugnay naman sa pagpapabring me nito ng unlicensed firearms.
Paalala ng pamunuan ng pambansang pulisya sa mga police vlogger. Piliin ang kanilang content, lalo na kung naka-uniforme ang mga ito upang hindi maapektuhan ang kanilang trabaho. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal na ang isinalin ni outgoing National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang pamamahala sa kawanihan sa itinalagang officer in charge na si Angelito Magno. Tiniyak naman ni Magno na itutuloy niya ang pagsusulong sa mga kasalukuyang investigasyon at reforma sa NBI. Plano rin niyang palawigin ang Justice on Wheels sa mga komunidad. Samantala, payo sa kanya ni Santiago, pamunuan ng NBI ng patas. Sisimulan na ng Department of Justice sa susunod na linggo ang preliminary investigation sa mga reklamo kaugnay ng 5 ghost flood control projects sa Bulacan. Napadalhan na rin ng subpoena ang mga respondent na kinabibilangan ng mga dating district engineers. Ito ang balita ni Dante Amento. Some of the subpoenas have been personally served, no? Yung initial na 5 cases, no? Wherein the DOJ has been deputized by the Office of the Ombudsman. Naipadala na ng Department of Justice noong nakaraang linggo ang subpoena sa mga respondent sa 5 ghost projects sa Bulacan. Ito ang kinumpirma ni DOJ Officer in Charge Frederick Vida. Una nang nirefer ng DOJ ang rekomendasyon nito na magsampa ng kaso laban sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Engineering Office at ilang kontraktor sa Office of the Ombudsman. Kalaunan ibinalik ni Ombudsman Crispin Rimulya ang impormasyon laban sa mga respondent at inatasan ng DOJ para sa pag-uusig ng mga kaso, kabilang ang pagsasagawa ng preliminary investigation at ang pagsasampa ng mga kaso. Walang pinangalanan ng DOJ kung sino ang mga napadalhan ng subpoena. That process will start. So identified na yung mga respondents doon, identified na rin yung charges, no? And soon there will be more, no? I'm sure the Office of the Ombudsman is doing double time, no? Not only double time, triple time. Sa mensahe ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, sinabi nitong sa Lunes, November 10 nakatakda ang unang pagdinig sa mga reklamo. Kabilang na rito ang malversation, falsification by public officer at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa naunang pahayag ng DOJ, kabilang sa mga respondent o inireklamo ang mga dating district engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH, kabilang na si Bryce Hernandez, Henry Alcantara at JP Mendoza. Dagdag pa ng DOJ, ang ginagawa nila ay makalikom ng sapat na ebidensya upang maging matibay ang isasampa nilang reklamo sa korte. Ayaw rin ng DOJ na magbigay ng maraming detalye para hindi niya maapektuhan ang kanilang investigasyon. My appeal to the public is, tandaan nyo, at the end of the day, the Ombudsman, no, with the help of the DOJ as its deputized, as possibly deputized prosecutors, we need to prove these cases in court. Diba? The judges, the justices have legal training, diba? To examine the evidences. Diba? Kaya ngayon, pinagtitibay natin yung paglilikom ng ebidensya. Una nang sinabi ng DOJ na 1 buwan ang target nila para matapos ang preliminary investigation upang makapagsampa ng mga kaso sa hukuman. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 3,000 individual ang stranded sa mga pantalan sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Tino. Ilang mga lugar naman na posibleng daanan ng bagyo ang nagpatupad na ng preemptive evacuation sa mga residente. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, anong mga lugar ba ang may naitalang mga stranded sa pantalan dahil sa bagyong Tino? Magandang gabi, June. Sa ngayon ay may stranded na mga pasahero sa Bicol region, sa Eastern Visayas, sa Southern Tagalog, sa Southwestern Mindanao at sa Central Visayas. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa Bicol region, partikular sa Albay at Sorsogon, ang pinakamaraming stranded na pasahero.
Ngayong umaga, umabot na sa 1,442 ang stranded sa rehiyon. Nakikita po natin na medyo malaki po ang bilang ng stranded passenger ay sa area po ng Albay at Sorsogon, particularly sa Pioduran Port at saka sa Matnog Port, kasama po yung Pilar Port and Castilla Port. A total of 1,442 para sa area po ng Bibo. So yan po yung medyo malaki po ang natala natin mga stranded passengers. Sa kabuuan, umabot na sa 3,103 na individual ang mga na-stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa. Kabilang na ang mga driver at cargo helper. Naitala rin ang 1,203 rolling cargos at 61 sasakyang pandagat na hindi pa pinapayagang makalikas. Samantala, nasa 530 vessel at 389 motor bangkas ang nagkanlong dahil sa patuloy na masamang panahon. Ayon sa Philippine Ports Authority, karamihan sa mga stranded na pasahero ay mga pabalik na sa trabaho mula sa kanilang probinsya matapos ang bakasyon nitong weekend. Sa ngayon ay nagsimula ng mamahagi ng pagkain ng PPA sa mga stranded na sa mga pantalan. Simula nung nagkaroon ng masamang panahon, nag-start na po mag-distribute ang Philippine Ports Authority ng ating coordination with the DSWD, yung mga ready-to-eat meals. And right now po, naghahanda na rin for the hot meals kasi po salit-salitan yun. So, minsan meron tayong mga hot meals, yung mga lugaw, ayan po yung palugaw natin. Ang PCG nakaalerto na ang lahat ng tauhan, naka-standby na ang kanilang rescue equipment. Iba't ibang uri ng mga rescue boat, ambulansya at truck sakaling may respondihin o kaya ay mangailangan ng tulong. Nagpapatupad na sila ng mga proactive measures para masiguro ang kaligtasan ng mga residente lalo na sa mga dadaanan ng bagyo. Sa Coast Guard District Eastern Visayas, nasa 73 disaster response team ang kanilang idineploy sa Northern Samar, Western Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Samar. Sa ngayon, nagsasagawa na ng preemptive evacuation sa mga dadaanan ng bagyo. Sa San Miguel, Northern Leyte ay nagpapatupad na ng forced evacuation. Particularly po sa Eastern Visayas, we are now in coordination with the local and the RRMC. So tinutulungan po natin sila sa pagkakandak ng mga preemptive evacuation sa area po, particularly ng Naval Biliran. June, sa Batangas Port, marami na ring suspendido ang biyahe, lalo na yung papuntang Romblon, Rojas, sa Palawan at dyan sa Mindoro. At dito sa Manila North Port Passenger Terminal, mayroong mahigit 300 na stranded na. Biyahe itong papuntang Osamis, Butuan City at Siargao. Ngayong alas 6:30 sana ng gabi ang alis nila, pero hindi na pinapayagan ang bumiyahe doon sa mga dadaanan at mga pupuntahan na lang lugar. Kaya ngayon ay kanina nagsimula na silang mamahagi ng food pack yung galing sa DSWD. At inaasahan natin na wala pang inabiso sa kanila kung kailan magre-resume yung kanilang biyahe dahil nga hindi pa nakakadaan itong bagyong Tino. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Yung sinasabi mo, Ryan, kanina ng mga stranded dyan sa may Pioduran at sa Matnog, Sorsogon. Ito yung mga papunta ng Eastern Visayas at Masbate, di ba? Paano ngayon ito kinakalinga ng mga port doon, Ryan? Nabibigyan ba sila ng sapat na pagkain? Paano? Kasi maaaring galing ito sa Maynila. Hindi naman pwede bumalik agad dito sa Maynila, Ryan. Yes, June. Pagka ganito nga panahon ay namibigay ng pagkain yung PTO at yung maging yung mga shipping company, meron silang obligasyon na mamigay ng pagkain o pakainin nila yung kanilang mga stranded na pasahero. Kaya naman kung kukulangin pa yon, nagluluto ng lugaw yung mga port yung mga pantalan, yung pamunuan ng mga pantalan sa iba't ibang lugar. At gaya dito sa Manila North Port Passenger Terminal, kung minsan ay nagluluto sila ng lugaw o kaya champurado, pero meron din namang food pack, yung ready-to-eat food pack na good for one day yon na ipinapibigay bawat pamilya. Sa dami niyan, Ryan, paano yung tutulugan niya mamayang gabi?
Oo, dito June, pinapasok na doon sa departure area yung mga stranded dito dahil dito sa Concourage area medyo dito malamok dahil open area ito. Kaya yung iba pinapasok na sila doon sa loob, aircon doon mas maalwan kumpara dito. Yung ibang nananatili na lang dito ngayon, yung mga may dalang aso, yung may dalang mga alaga o kaya yung ayaw talagang pumasok doon sa loob dahil malamig nga doon. Kaya yung iba pinili na lang nilang magstay dito. At yung iba June, nung nakaraang linggo pa, matatandaan mo noong nakaraang Lunes, nakansela din yung biyaheng Osamis. Kaya yung iba rito umuwi muna at nagbaka sakali sila na yun nga ang biyahe ngayon ay matuloy. Ang problema, nakansela ulit yung biyaheng Osamis kaya mag-aantay na naman sila. Sabi nung mga nakausap namin kanina, hindi na sila babalik doon sa kanilang mga lugar dito malapit dito sa Metro Manila dahil nga wala na silang panggastos. Ubus na rin yung pera nila dahil dalawang beses na silang nagpunta rito at nakakansela yung kanilang biyahe. June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS hinggil sa posibilidad ng pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Canlaon. Bunso dito ng nararanasang malalakas na pagulan na dala ng Bagyong Tino sa Central Visayas, kabilang na ang Negros Island kung saan maaaring maitulak pababa ang lahar na nakadeposito sa dalisdis ng bulkan na mula pa sa mga nakaraang pag-aalboroto nito. Pinag-iingat ng PHIVOLCS ang mga komunidad malapit sa paanan ng Mount Canlaon, lalo na ang mga nasa gawing southern at western portion ng bulkan. Pinapayuhan ang mga residente na agad lumikas kung kinakailangan para sa kanilang kaligtasan. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang National Highway sa Barangay Winter Tubay sa lalawigan ng Agusan del Norte. Gusto dito ng matinding pagbaha sa lugar. Ito ay dahil sa nararanasang malalakas na pagulan doon na dulot ng Bagyong Tino. Sa ngayon ay not possible na sa lahat ng uri ng sasakyan ang nasabing kalsada. Sa Barangay Concepcion sa siyudad ng Kabadbaran, makikita rin ang pagtaas ng tubig sa isang ilog doon. Samantala ay pinag-utos na rin ng provincial government ang pagpapauwi sa lahat ng mga empleyado sa buong lalawigan para na rin sa kanilang kaligtasan. Kanselado na ang ilang biyahe ng provincial bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa Bagyong Tino. Apektado rin ng masamang panahon ng ilang domestic flights. Ito ang balita ni Asher Kadapaan Jr. Magandang gabi, Asher. Ano bang mga biyahe ang nakansela dahil sa bagyo? Magandang gabi naman, June. Mga provincial bus na bumabiyahe sa pamamagitan ng mga RORO ang mga ruta na nakansela dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX bunsod ng Bagyong Tino. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga pasahero na dumadating dito sa PITX ngayong araw kumpara sa inaasahan. Sa gitna ito ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na galing o pauwi sa mga probinsya matapos ang long weekend. Ayon kay Attorney Jason Salvador, head ng PITX Corporate Affairs, as of 3 p.m. ay umaabot lang ng nasa 109,000 ang bilang ng mga pasahero na naitala ngayong araw. Kumpara yan sa 180,000 na bilang ng mga pasahero na inaasahan nilang dadagsa dito kasunod ng holiday. Habang mababa pa rin ito sa nasa 160,000 na bilang ng mga pasahero sa normal na mga araw. Aniya, posibleng nagdalawang isip bumiyahe ang ilan sa mga pasahero upang maiwasang ma-stranded sa lansangan dahil sa Bagyong Tino. Kasabay nito, ilang biyahe ng bus ang nakansela na rin dahil sa masamang panahon. Medyo marami-rami na ring trips, around 16 yung naitala na kanina and still growing. We're still awaiting any news from our authorities, particularly the Philippine Ports Authority saka sa Philippine Coast Guard. So far yung mga tawid dagat, Mindoro,
Pasamar, medyo pinagpaliban na muna yan para rin sa kaligtasan ng ating mga pasahero. Kabilang sa mga nakanselang biyahe dito sa PITX ay 4 na bus trips na may rutang Eastern Visayas, partikular na sa Lawang, Northern Samar at Tacloban City. Habang 11 biyahe naman ang nakansela papunta sa San Jose, Occidental Mindoro at isang bus trip sa Masbate. Kung susumahin, aabot sa mahigit kumulang 800 pasahero ang apektado ng mga kanseladong biyahe. Tiniyak naman ng pamunuan ng PITX na walang naitatalang stranded na pasahero sa loob ng terminal. Hindi naman sila stranded, karamihan sa kanila nagsiuwi muna. And yung iba hindi naman na nakarating dito kasi maaga naman na abisuhan. Normally, ina-announce natin yan through our social media pages. And yung ating mga operators mismo, tinatawagan yung mga pasahero para hindi na sila magsayang ng panahon at pamasahe na pumunta pa rito. Samantala, itinaas din ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa heightened alert ang kanilang mga area center at mga paliparan dahil sa bagyong Tino. Partikular ito sa mga rehiyon na posibleng daanan ng bagyo upang matiyak ang kahandaan ng mga pasilidad, kagamitan at tauhan sa mga paliparan. Batay sa huling tala ng CAAP kaninang alas 12 ng tanghali, mahigit 30 domestic flights na ang nakansela. Kabilang ang ilang ruta ng Sunlight Air, Sepgo at Philippine Airlines na papunta o galing sa Clark, Siargao, Cebu, Tacloban, Butuan, Borongan, Mactan at Manila. Pinapayuhan ng CAAP ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline company para sa flight rebooking, refund o iba pang assistance. June, payo ng pamunuan ng PITX sa mga pasahero, lalo pa yung mga babiyahe pa lang o nakatakdang bumiyahe, partikular na bukas kung kailan inaasahan din ang pananalasa ng patuloy na pananalasa ng bagyo, na ipagpaliban muna ang kanilang pagbiyahe kung ito naman ay hindi na kinakailangan upang hindi naman malagay sa alanganin ang kanilang mga kaligtasan. Tiniyak naman ni Atty. Salvador na sakaling mayroon ng ma-stranded na mga pasahero na dumating dito sa PITX ay kaya naman nila itong i-accommodate. Mas maigi pa ang anya dito na sila na huminto dahil makasisiguro sila ng kaligtasan at komportable na pagtigil ng mga pasahero dito sa loob ng terminal. June. Sure, meron bang area diyan sa PITX na pwedeng kumbaga doon muna humimpil yung mga stranded na pasahero? June, bukod doon sa mga kumbaga upuan na kung saan naghihintay yung mga pasahero, ay meron ding ditong mga tinatawag nga na mga capsule hotel na kanilang ipinatatayo sa loob ng mga terminal. Ngunit fully air-conditioned naman itong buong terminal, June, kaya komportable naman sila yung mga pasahero na makapananatili dito sa loob ng terminal. At meron pa nga ditong mga available pa na mga kainan at mabibilhan ng kanilang mga pangangailangan. Gayun din ay may mga comfort rooms dito na maayos naman para sa mga pasahero, June. Yung capsule hotel, ibig sabihin may bayad yun, Asher? Yes, June, yan pa yung ating titiyakin sa PITX kung sila ay makapag-provide ng libre para doon sa mga capsule hotel. Lalo pa kung sila nga ay masa-stranded sa loob ng terminal sakaling makansela yung kanilang mga biyahe. Pero sa ngayon, ang kanilang mga available na binibigay o mga inilalaan para sa mga pasahero, itong ang mga kanilang mga espasyo, mga mahabang upuan dito na maaari namang tulugan ng mga pasahero. Binibigyan din sila ng mga iba pang mga kaukulang pangangailangan. Mayroon ding mga nakapwesto na ilang mga tauhan ng Philippine National Police, gayon din ng Philippine Coast Guard na hanggang ngayong araw, ilang araw na simula pa ng bago magsimula ang long weekend, ay nakapwesto na at meron silang mga desk dito, front desk dito sa Bukana lang
nitong terminal upang pagtanungan ng mga pasahero na nangangailangan din ng tulong o ano pa mang mga assistance na kailangan nila dito. June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Hindi kinausap ni Defense Secretary Gilberto Teodoro III ang kanyang Chinese counterpart sa Defense Ministers meeting sa Malaysia kamakailan. Ayon sa kalihim, hindi niya matanggap ang mga naging pahayag nito isang araw bago ang pagpupulong na kapwa nila dinaluhan. Ito ang balita ni Joanne Nano. Would you talk to, or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. I mean, if I would be willing to talk, if there was a semblance of good faith. Walang nakitang sinseridad si Defense Secretary Gilberto Teodoro III sa China. Ito ang dahilan kaya hindi niya kinausap ang kanyang Chinese counterpart sa katatapos lamang na 19th ASEAN Defense Ministers meeting sa Malaysia. Sinabi ni Secretary Teodoro na hindi niya nagustuhan ang pahayag ng China na tinatakot umano sila ng Pilipinas. Kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko bakit hindi. Pero kakausapin mo na the day before sinabi binablockmail natin ng China, pagkatapos magbago daw tayo ng mend your ways. Sampal sa mukha yun, kaya hindi ko tatanggapin. Sinabi ni Teodoro na sinusunod din niya ang pahayag ni Chinese President Xi Jinping na labanan ang unilateral bullying sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Korea. Ba't pag tayo ang nagre-resist, ayaw nila? Hindi ready yung script eh. Saglit namang binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa Gyeongju, South Korea nito lamang weekend. Ayon sa Pangulo, isa lamang itong kortesiya sa kanyang kapwa leader, lalo na't inilipat na ang chairmanship ng APEC sa China. Sabi ko lang sa kanya, congratulations. I hope we look forward to doing a lot of good work with you as APEC chair. And he said, thank you. And that was it. There was really not very much to it. Wala rin ani ang dahilan na magkaroon sila ng bilateral meeting dahil hindi naman tamang lugar ang APEC para pag-usapan ng issues sa West Philippine Sea. With President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. You will not achieve anything for having a meeting about that. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuloy-tuloy ang ginagawang pagbabantay at pagprotekta ng pambansang pulisya sa online system ng PNP. Ito'y kasunod ng anunsyo ng Department of Information and Communications Technology sa posibleng cyber attack sa November 5. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr., nakahanda ang iba't ibang units ng pulisya katuwang ang DICT na magsagawa ng mga aktibidad na magpapatibay sa mga firewall at integrity ng mga hardware at software na ginagamit ng PNP upang malabanan ang posibleng cyber attack. Sinabi ng Acting Chief PNP, totoo man o hindi gumagawa na ito ng hakbang upang proteksyonan ang mga impormasyon at data na mayroon ito, kabilang ang logistics, firearms at ang Internal Disciplinary Mechanism Information System o IDMIS. Bukod dito, inihahanda rin nila ang kanilang mga tauhan at precautionary measures para sa mga posibleng mangyari sa November 5. With or without any announcement, the PNP is continuously protecting our system, especially e-governance na tayo. No? We have different system. And in fact, we've been victim of that cyber attack, leading to na-compromise yung ating data, especially sa logistics, the firearms, and others. And we are continuously protecting that. Matatandaang naglabas ng babala ang DICT sa posibleng pagkakaroon
ng distributed denial of service o traffic flood na pwedeng magpabagal o hindi agad ma-access ang ilang websites o applications. May plano na namang magsagawa ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang grupo sa November 30. Kaya ang Philippine National Police todo sa paghahanda upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan nito. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO mahigpit nang binabantayan ng social media upang tutukan kung merong mga nanghihikayat na sumama sa gagawing rally. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang NCRPO po ay patuloy nang naghahanda. Meron po tayong naka-ready na mga reserve force. Ganon din po meron tayong deployed personnel sa mga identified nating areas kung saan po nagkakaroon ng mga pagtitipon. Ayaw nang maulit ng National Capital Region Police o NCRPO ang nangyaring gulo noong September 21 rally sa Maynila. Kaya mahigpit na nilang babantayan ang mga lugar kung saan inaasahang magtitipon ang mga grupong lalahok sa ika-2 trillion peso march sa November 30. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nasa 15,000 police personnel ang ide-deploy sa mga lugar na pagdadausan ng programa ng protesta. Bukod pa dito ang reinforcement ng mga pulis mula sa Region 3, Region 4A at iba pang kalapit na mga probinsya. Sa ngayon, wala pang natutukoy na mga grupo ang NCRPO na posibleng manggulo sa araw ng protesta. Ngunit patuloy nilang minomonitor ang mga nanggulo noong September 21. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga local government unit o LGU para alamin kung anong mga grupo ang mayroon ng permit para sa trillion peso march. Patuloy pa rin po yung ating pagmamonitor at pag-check kung yung mga grupo po na nagsimula or nag-instigate nung nakaraang September 21 rally is magkakaroon pa rin po sila ng parte or role dito sa ating magiging rally sa November 30. Pinaiigting din ng NCRPO ang kanilang monitoring sa social media para makita kung mayroong mga nanghihikayat na makiisa sa protesta. Paliwanag ni Police Major Asilo, sa social media na hikayat ang ibang mga kabataan na sumali sa rally noong September 21. Nakita natin na isa ito sa mga naging way ng ating mga kabataan. Doon sila naengganyo, doon sa mga nag-join noong September 21. Samantala, nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya nababahala sa malawakang protesta. Pero nababahala ito sa mga nang-uudyok para manggulo sa rally. No. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrator goes to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people? Those are the people that we are worried about. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. Inaasahan ng Kilusang Bayan kontra Kurakot o KBKK na nasa higit 100,000 ang makikiisa sa trillion peso march sa November 30. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na sinampahan na nila ng reklamo noong Martes ang 77 individual kaugnay sa riot na naganap noong September 21 protest. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, kabilang sa mga sinampahan ng reklamo ay ang umano'y financier, organizer at instigator sa nangyaring kaguluhan. So regarding the September 21 case, we have referred a case for violations of Article 142 of the Revised Penal Code, inciting to sedition, violation of Article 136, conspiracy and proposal to commit sedition, and Article 139,
which is sedition of the revised penal code as amended by Republic Act number 10951, arising from the violent assembly held in Mindiola. A total of 97 persons of interest involved directly doon, sir, sa violent incident. Case was filed. Nauna nang isinumpina ng CIDG ang ilang individual na sangkot sa nangyaring kaguluhan noong September 21. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariela Toza mula sa Perth, Australia. Magandang hapon sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Isang magnitude 6.3 na lindol ang yumanig sa Hindu Kush region ng Afghanistan nitong Lunes ayon sa US Geological Survey o USGS. Natukoy ang epicenter nito sa layong 22 kilometers mula sa bayan ng Qom sa lalim na 28 kilometro. Umakyat na sa 20 ang bilang ng mga nasawi sa lindol at marami ang sugatan, habang ilang gusali sa Mazar-i-Sharif kabilang ang Blue Mosque ang nasira. Itong Agosto lang nang yanigin din ng magnitude 6 na lindol ang bansa kung saan mahigit 1,000 ang nasawi. Muling nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu laban sa grupong Hezbollah sa gitna ng patuloy na paglabag umano nito sa kasunduan ng tigil putukan. Ayon kay Netanyahu, patuloy na nagpaparami ng armas ang Hezbollah at iginiit na handa ang Israel na gumanti sa mga opensiba nito kung hindi ito mapipigilan ng pamahalaan ng Lebanon. Ito ang balita ni Mavian Dog. ברור שאנחנו נממש את זכותנו להגנה עצמית כפי שהדבר הזה נקבע בתנאי הפסקת האש. אנחנו לא ניתן ללבנון להפוך לחזית מחודשת נגדנו, נפעל ככל שצריך. Handa ang Israel na ipagtanggol ang sarili nito at hindi ito papayag na muling magsimula ang giyera sa Lebanon. Ito ang binigyan diin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pulong nito kasama ang ilang gabinete ng kanyang pamahalaan. חיזבאללה אכן סופג מכות כל הזמן, כולל בימים הללו, אבל הוא גם מנסה להתחמש ולהתאושש. Ayon kay Netanyahu, patuloy na nagtatangka ang Hezbollah na magpalakas ng puwersa sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga armas. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng airstrike ng Israel sa timog na bahagi ng Lebanon. Kinumpirma ng Israeli Defense Force na 4 na miyembro ng Radwan Force ng Hezbollah ang napatay sa airstrike noong Sabado ng gabi habang isa pa ang nasawi noong Biyernes. Ang pag-atake ay sinagawa matapos mapag-alaman ng militar na ang mga napatay ay sangkot umano sa paglipat ng armas at muling pagtatatag ng mga pasilidad ng grupo sa South Lebanon. Bagaman may bisa pa ang kasunduan ng tigil putukan na pinangasiwaan ng US noong November 2024, patuloy pa rin ang mga strike ng Israel sa mga target na sinasabing lumalabag sa kasunduan. אנחנו מצפים מממשלת לבנון שתבצע את מה שהתחייבה לעשות, כלומר לפרז את חיזבאללה מנשקו. Binigyang diin ni Netanyahu na obligasyon ng pamahalaan ng Lebanon na alisin ang armas ng Hezbollah batay sa nakasaad na kasunduan. Ngunit ayon kay Israeli Defense Minister Israel Katz, tila hindi umano ito ginagawa ni Lebanese President Joseph Aoun. Babala ni Katz, kung hindi kikilos ang Beirut, mas pagigtingin pa ng Israel ang mga opensiba upang maprotektahan ang Israeli. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Iniimbestigahan na ng mga otoridad sa United Kingdom ang malagim na pananaksak sa tren patungong London noong Sabado ng gabi kung saan 10 ang sugatan, kabilang ang 9 na nalagay sa kritikal na kondisyon. 2 ang inaresto ng mga otoridad ngunit pinalaya rin ang 35 anyos na lalaki matapos mapatunayang wala siyang kaugnayan sa insidente. Nananatiling hawak naman ng mga pulis ang 32 anyos na lalaki mula sa Peterborough na sinampahan na ng kasong attempted murder.
Tiniyak din ng mga pulis na hindi isang terror attack ang insidente, bagamat inaalam pa nila ang motibo ng krimen. Base sa mga saksi, isa sa mga lalaking sakay ng tren ang bigla umanong nanaksak ng mga pasahero gamit ang malaking kutsilyo, dahilan para magpanik at magtakbuhan ang mga tao. Sinabi ni Prime Minister Keir Starmer na lubhang nakababahala ang pangyayari at nagpasalamat sa mga tumulong sa mga biktima. Sa pinakahuling ulat, nakalabas na ng ospital ang lahat ng biktima maliban sa isang rail staff na kritikal pa rin ang lagay matapos tangkaing pigilan ang suspect sa pananaksak. Dahil sa insidente, ilang biyahe ng tren ang kanselado habang patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa mga pampublikong lugar. Opisyal nang binuksan ng Egypt ang Grand Egyptian Museum, isang $1.2 billion project na itinuturing na pinakamalaking museo sa mundo na nakalaan para sa iisang sibilisasyon. Matatagpuan ito sa Giza Plateau, malapit sa mga pyramids at tampok ang mahigit 100,000 artifacts, kabilang ang kompletong koleksyon ni King Tutankhamun na unang beses ipinakita ng buo. Sa seremonya, sinabi ni President Abdel Fattah al-Sisi na ang pagbubukas ng museo ay bagong yugto ng kasaysayan sa bansa. Kabilang sa mga tampok na museo ang 83 toneladang rebulto ni Ramses II, ang solar boat ni Khufu at mga makabagong virtual exhibits. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Inumpisahan ng talakayin sa Kamara ang mga panukalang batas para palakasin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Gayunman, may agam-agam ang isang House Deputy Minority Leader kaugnay nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nagsagawa na ng technical briefing ang House Committee on Government Reorganization kaugnay ng mga panukalang batas na inihain sa Kamara para palakasin ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Partikular na ang House Bill No. 4453, ang legislative measure na nagsusulong na likhain ang isang independent commission para imbestigahan ang maling paggamit ng pondo para sa flood control at iba pang infrastructure projects. Gayon din ang House Bill No. 5699 na layon ding lumikha ng kahalintulad na komisyon na may kapangyarihang magsampa ng kaso, maglabas ng subpoena, contempt order, hold departure order at magsamsam ng mga ari-arian sa mga sangkot sa anomalya. Ayon kay House Committee on Government Reorganization Chairperson at Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito, pinamamadali na ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Boji D. III ang pagpasa sa panukala. Nasa desisyon na rin ng House Leader kung hihilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify ito as urgent. Sabi ni Speaker, si Speaker sigurado papa-appeal natin na ito ay ma-certify na urgent. Alam ko papasa po ito kasi mismong may bill na si Senate President Sina Senator Antiveros saka isa pang senador alam po na sila mismo ang may panukalang batas na doon. Dagdag pa nito, target nilang ipasa ang panukalang batas bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Samantala, may agam-agam naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay nito. Partikular na sa proseso ng pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya. Ang punto natin ay lalong nagpapatagal sa proseso at ang importante ay magtuloy-tuloy ang mga investigasyon at pag-file ng kaso dahil may sapat na ebidensya ng ay palabas kahit sa mga legislative inquiries pa lamang both sa House at saka sa Senate. Ngunit taliwas dito ang posisyon ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na isa sa mga may akda ng House Bill No. 4453. Tingin ko hindi naman siya bangga. Hindi naman siya magkukos ng delay. Pero ang pinupunto nga natin ngayon, in its current form, yung ICI talaga walang kapangyarihan eh. Walang pangil.
Kumpiyansa naman sa legalidad ng ICI si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa nito ang pahayag matapos maihain ang isang petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng Independent Commission for Infrastructure. I'm very confident that we are on safe legal grounds. Hindi naman na ikinagulat ng Pangulo ang petisyon kontra ICI. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na hinihintay ng Office of the Ombudsman ang counter-affidavit ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Assistant Ombudsman, maaari pa rin namang maghain ng counter-affidavit si Ko kahit ito'y nasa ibang bansa na. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. An order to file counter-affidavit was given to Elizalde Zaldi Esco, but the recipient refused to accept. So what I think this remark means is that the last place or the last residence of former Congressman Ko was used in the delivery of the order, and yet the persons who received it on his behalf refused to accept the order. Hinihintay pa rin ng Office of the Ombudsman ang pagpapasa ng counter-affidavit o kontrasalaysay ng nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito'y kaugnay ng preliminary investigation sa flood control project sa Oriental Mindoro na aabot sa 290 million pesos ang halaga na hawak ng kontraktor na SunWest Incorporated na iniuugnay naman sa dating mambabatas. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nitong nakaraang linggo ay nakapagpadala na ng order to file counter-affidavit sa mga address na dating tinitirhan ni Zaldico, ngunit hindi ito tinanggap ng mga taong naroroon. It's most likely that the security agency assigned to a particular building or village were the ones that refused the order or refused to accept the order on his behalf. Giit nito kung maglaps ang petsa kung hanggang kailan lamang pwedeng magsumite ng kontrasalaysay, maaari nang magamit ang mga complaint affidavit laban sa dating mambabatas upang bumuo ng resolution ang prosekusyon. We consider a person in default, meaning po, kumbaga, nawa-waive po yung karapatan niya na mag-file ng counter-affidavit. He waives his right to present the defenses that he would have been able to kung nag-file siya ng isang counter-affidavit. Ayon sa tagapagsalita ng Office of the Ombudsman, walang komplikasyon at maaari pa rin makapagsumite ng counter-affidavit ang isang individual kahit nasa ibang bansa. Ayon kay Clavano, kailangan lamang pumunta sa Embahada ng Pilipinas ng partikular na bansang kinaroroonan nito. You can go to a Philippine embassy para po mag-swear in sa harap ng isang consul, and then that will be treated as if it was sworn in before a prosecutor, which is the actual process. Pagtitiyak din ito, mayroong mga impormasyong natatanggap ang Office of the Ombudsman tungkol sa kinaroroonan ngayon ni Zaldico. Ayon kay Clavano, palipat-lipat ng bansa ang nagbitiw na kongresista sa ngayon. Once we file cases in court, that is the time that we can request for the cancellation of his passport. And once there is a warrant of arrest out, that is the time that we can request for an Interpol red notice. Samantala, una nang kinumpirma ng Malacanang na humiling ang Department of Justice sa International Criminal Police Organization o Interpol na maglabas ng blue notice kay Ko upang mamonitor ang galaw ng dating mambabatas. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumalat nitong nagdaang araw ang larawan ng isang lalaki na ginawang costume ang uniforme ng pulis. Umana ito ng batikos lalo na sa mga miyembro ng PNP. Bunsod nito, magasanib persa ang Philippine National Police at National Police Commission para hanapin ang mga iligal na nagbebenta ng police uniforms. Ito ang balita ni Benedict Samson. A uniform symbolizes the office. Ang uniform na yan, it symbolizes Philippine National Police. Whether
It appears not to be police uniform pero it is a police uniform. Hindi ikinatuwa ng Philippine National Police ang paggamit ng isang lalaki sa kanilang uniforme bilang costume sa isang party kamakailan. Ayon kay PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., sagrado para sa kanila ang uniforme at hindi dapat ginagamit sa walang katuturang bagay. Kumalat nitong nagdaang araw ang larawan ng isang lalaki na suot ang isang modified PNP uniform. Bilang resulta, mas hihigpitan na nila ang patakaran sa pagbebenta ng uniforme ng mga pulis. Yung Gulliver sa roon, ganun na po na talaga siya. Wala na po siyang sleeves talaga. Pinagawa ko siya ng sleeveless po talaga. Yung pinagbilhan po, talagang bentahan din ang pagawa. Opo, parang discreet din talaga sila. Siguro takot din po talaga sila magbenta ng ganun. Ayon kay National Police Commission Vice Chairperson Attorney Rafael Vicente Calinisan, makikipagtulungan sila sa PNP para imbestigahan kung saan ito nabili ng lalaki na kinilalang si Daryl Isidro. Kaya po nang himasok po ang National Police Commission kasi po moral at welfare po ng ating kapulisan na pinag-uusapan dito at hindi naman po pwede na hahayaan ho natin na gamitin sa costume party ang tunay na uniforme ng pulis. Kanina, nagtungo ang lalaki sa larawan na kinilalang si Daryl Isidro sa tanggapan ng NAPOLCOM upang humingi ng tawad sa publiko at maging sa PNP. Hindi ko po intensyon na mabastos ang uniforme ng mga kapulisan at ng opisina. Lubos po ang aking paggalang sa inyo at sa miyembro ng ating kapulisan. Hindi ko po inaakala na hahantong sa ganitong sitwasyon ang paggamit ko ng uniforme ng ating kapulisan bilang costume sa isang Halloween party at magiging isang usapin, muli po akong humihingi ng kapatawaran. Maging tanda na po ito sa mga katulad kong mamamayang Pilipino. It will be investigated at siyempre may karapatan siyang magbigay ng kanyang salaysay or ibigay ang kanyang panig. So, will be investigated by the CIDG. Nakikiusap naman ang National Police Commission sa Philippine National Police na wag nang palakihin ang issue dahil pinagsisihan na umano ito ni Daryl. So hindi we will not serve this anymore. Wag na po, wag na ho natin palakihin. Siguro pakiusap na lang din ho natin sa kapulisan. Nagsisisi na po ang mama, nagsisisi na po si Da. Wag na ho natin sigurong palakihin pa yung usapan. Hindi na ho namin din isoserve yung show cause order ho na yan. Magsilbing leksyon na lang ho siguro ito sa lahat ho ng tao. Ang Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang mga ngasiwa sa gagawin nitong investigasyon. Ayon pa sa NAPOLCOM Vice Chairperson na wala siyang magagawa kung ipagpapatuloy ng PNP-CIDG ang investigasyon nito sa kabila ng kanyang pakiusap. Of course, pwede naman silang mag-imbestiga. Nothing can stop any law enforcement agency. Lalong-lalo na ang PNP, sila yung apektado dito eh. 'Di ba? Uniforme nila yung suot-suot ni Da. Pero siguro ako na nakikiusap. Bilang kuya ninyo, bilang tagapagtanggol ninyo, siguro tapusin na natin tong eksena na to ngayong araw na to. Kanina, pinuntahan naman ng UNTV News and Rescue Team ang ilang bentahan ng police uniform sa Quiapo, Maynila. Tumanggi na sa on-cam interview ang mga nagtitinda. Ngunit sinabi nila na tanging sa mga pulis lang sila nagbebenta ng uniforme. Bago rin umano makabili ng uniform, ay hinahanapan muna nila ng police ID ang isang buyer bago nila ito pagbentahan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na mayroon ng makukulong sa darating na Disyembre sa mga personalidad na inuugnay sa issue ng katiwalian sa mga flood control projects sa bansa. Ayon kay Secretary Dizon, binibilisan na nila ang investigasyon upang masiguro na may mapapanagot sa mga sangkot sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sa tingin ko, base na rin sa mga usapan namin ng ICI at ng Ombudsman, no, I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin noong September 13, malapit ng i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. No? At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. No?
Kumpiyansa si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may maparurusahan at makukulong na ilang personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Secretary Dizon, base sa pakikipag-usap niya sa mga opisyal ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Office of the Ombudsman, inaasahan niyang may makukulong na bago o pagpasok ng buwan ng Disyembre. Talagang binibilisan natin ito ayon sa utos ng Pangulo na dapat managot at makulong na itong mga dapat managot habang nakafile ang mga iba't iba nilang kaso sa ating mga korte. At tingin ko nga, dahil nga napakabilis ng umaksyon ng ating ombudsman, linggo na lang ang bibilangin natin at mafa-file na itong mga kasong to, starting with the Bulacan case na final natin noong September 13 in the next few weeks. Tiwala ang kalihim sa proseso dahil aniya malakas ang mga ebidensya na kanilang isinumite sa Office of the Ombudsman at hayagang makikita kung paano ninakaw ang pera sa mga proyektong pang-infrastruktura. Very, very confident kasi nga dahil most of them ghost project. Simple lang naman yan. May proyekto dapat. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo, pero walang ginawa. Di ba klarong-klaro yun? Na ninakaw yung pera doon? Paliwanag ni Secretary Dizon, nasa 60 mga sangkot mula sa ghost flood control projects sa mga probinsya ng Bulacan, Mindoro, La Union at Davao Occidental ang unang mananagot sa kanilang isinampang kaso. Kaugnay nito ayon naman kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, bagaman kailangan madaliin na ang investigasyon at target nilang mapanagot na ang mga responsable sa katiwalian, kailangan pa ring manatili ang due process na karapatan ng mga sangkot na personalidad. Ngunit tiniyak ng opisyal na mapananagot ang sinumang mapatutunayang may kinalaman sa mga anomalyang ito. That is definitely the goal. Ang sabi nga po dapat, as soon as today, sana meron nang nakakulong. Kaso nga lang, we have a process to abide by. And these are things that we have to respect dahil part po yan ng due process. Yung mga karapatan po ng mga tao na sangkot po dito ay kailangan din galangin. But it's not to say that we are not hell-bent on getting them to prison if they are found guilty of the crimes charged. Para sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, aantayin na lang nila na dalhin ang mga kasong ito sa Sandigan Bayan. Ako para sa akin, hintayin natin kung may, kasi ang magpapakulong niyan would be the courts. So until the proper cases are filed in court, then I can comment on that. Kasi ang mag-i-issue naman ng search warrant, ng warrant of arrest would be the courts, which is either the Sandigan Bayan or the Regional Trial Court. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng opisina ni Senador Jinggoy Estrada na hindi pinagbigyan ng San Juan Regional Trial Court ang hiling ng mambabatas na Temporary Restraining Order o TRO. Laban ito kay Bryce Hernandez, dating Assistant Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District. Ngunit nilinaw ng kampo ni Estrada na nananatiling nakabinbin ang aplikasyon nito na writ of preliminary injunction at nakatakdang dinggin sa November 12. Nakapaloob din anila sa resolusyon ng korte na anupamang pampublikong pahayag o pagtalakay sa subject matter ng kaso ay nasa ilalim na ng sub judice rule. Ipinagbabawal din ang mga komentaryo na maaaring makaimpluwensya sa korte, pagkiling sa mga issue o hadlangan ang pangangasiwa ng hustisya. Iniling ni Senador Estrada ang TRO laban kay Hernandez upang pigilan ito sa mga alegasyon niya sa mambabatas kaugnay ng flood control anomaly. Nakaalerto na ang mga ahensya ng gobyerno sa inaasahang magiging epekto
ng Bagyong Tino. Red alert status na ang Operation Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, habang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga paliparan sa bansa ay naka-heightened alert status na. Ito ang balita ni JP Nunez. Naka-red alert status na ang puwersa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kaugnay sa inaasahang epekto ng Bagyong Tino sa bansa. Mula sa blue alert ay inilagay na ng NDRRMC sa pinakamataas na alerto ang kanilang mga tauhan, katuwang ang iba pa mga ahensya ng gobyerno sa pagresponde sa mga kababayan natin na maaapektuhan ng bagyo. Sa ngayon ay mahigpit nang nakamonitor ang NDRRMC sa sitwasyon sa lugar na apektado ng Bagyong Tino at tiniyak ang agarang pagresponde sa mga mangangailangan ng tulong. Naka-heightened alert man ang mga paliparan sa bansa. Lahat ng mga paliparan na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ay inatasan na tiyakin ang mga communication at navigational equipment. Gayon din ang kahandaan ng mga emergency response teams at pakikipagkoordinasyon sa mga airline at local authorities para sa posibleng epekto sa mga biyahe ng eroplano. Ipinagutos din ng CAAP ang passenger assistance measures kabilang ang temporary accommodation, pagkain at essential supplies para sa mga mai-stranded na pasahero. Pinapa-activate din ang mga malasakit help desk para sa agarang assistance sa mga pasahero. Naka-heightened alert na din simula kahapon ang mga field office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa Bagyong Tino. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nakahandaan niya ang ahensya na tumugon sa pangangailangan ng mga maaapektuhan ng Bagyong Tino. Mahigpit din anya ang kanilang koordinasyon sa mga local government unit upang matiyak ang agarang pagtugon. Tiniyak ng DSWD na mayroong mga nakaprepositioned na mga family food packs at ready-to-eat at non-food items na maipamamahagi sa mga pupunta sa evacuation centers. Samantala, inatasan ng Bureau of Corrections o BUCOR ang lahat ng kulungan sa bansa na maghanda sa posibleng epekto ng Bagyong Tino. Ayon kay BUCOR Director General Gregorio Pio Katapang Jr., nakahanda na ang mga hakbang para tiyaking ligtas at maayos ang operasyon sa mga pasilidad gaya ng Iwahig, Leyte at Davao Prison and Penal Farm. Binigyang diin din ni Katapang ang kahalagahan ng maagap na komunikasyon at contingency plan sa harap ng matinding panahon. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall si Tino sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte o Dinagat Islands ngayong gabi o bukas ng umaga bago tumawid patungong Visayas at Northern Palawan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroong mga pasahero na umuwi ng Bicol para sa Undas ang hindi pa makabalik dahil sa Bagyong Tino. Nakahanda namang rumisponde anumang oras ang Philippine Coast Guard sa mga inaasahang maapektuhan ng sama ng panahon. Ito ang balita ni Jerry Galicia, live. Magandang gabi, Jerry. Meron na bang epekto ngayon ng Bagyong Tino dyan sa probinsya at papaano ngayon hinaharap ng mga Masbateño itong bagyo nito dahil nga nung nakaraan lamang buwan nanalasa dyan ng matindi ang bagyo? Yes, June, ngayon ay nakakaranas ng mahinang pagtulan simula pa kaninang hapon itong sa Bicol Region, particular dito sa Masbate City. Sa ngayon niya ay itong mga kababayan nating Masbateño, handa naman sila dun sa pananalasa nitong Bagyong Tino, bagamat nakaranas ng malakas na bagyo itong mga taga-Masbate nung panahon ng Bagyong Opong, pero nagsagawa na ng suspensyon sa klase at pasok sa trabaho ang provincial government ng Masbate. Nag-activate na ng Disaster Response Group ang Coast Guard District Bicol sa lahat ng station at substation sa sinataas na sa signal number 1 sa ilang lugar sa rehiyon.
Nasa 581 personnel ang nakahanda pa sa kaligtasan ng mga pasahero at residente sa baybayin. 9 na land assets at 18 floating assets ang nakapreposisyon para sa posibleng evacuation, rescue at response operations. Naglabas na rin ng sea travel suspension ang PCG Bicol sa lahat ng sasakyan pandagat at motorized bangka sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1, partikular sa Albay, Sorsogon at Masbate. May gale warning na number 2 sa eastern seaboard ng Catanduanes kung saan pinagbabawal ang paglalayag ng mga sasakyan below 250 gross tonnage. Sa mga baybay ng Pandan, Bagabanok, Virac, Panganiban, Digmoto, Baras, Bato at Biga. Nasa 1,632 pasahero, 3 sasakyan pandagat at 124 rolling cargoes ang stranded sa mga pantalan sa buong Bicola. Sa Masbate, sinuspindi na ng provincial government ang klase at trabaho sa lahat ng antas mula 1:00 ng hapon hanggang bukas, November 4, bilang precautionary measure para sa kaligtasan ng mga aksidente. Balita mula sa Bicol Region, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Jerry Galicia. Handa na ang Operation Center sa Palawan para mag-monitor sa palapit na Bagyong Tino. Nakatakda na rin magpadala ng family food packs ang Department of Social Welfare and Development Mimaropa sa bayan na maapektuhan ng bagyo. Ito ang balita ni Andy Pagayona, live. Magandang gabi, Andy. Meron na bang mga residenteng pinalikas dyan sa Palawan? Yes, magandang gabi, June. Wala pang update na inilalabas ang PDRRMO kung mayroon bang pinalikas na mga residente sa Palatuloy ang kanilang panawagan sa publiko na maging alerto at lumikas kung kinakailangan. Ramdam na nga sa bayan ng Cuyo, Palawan ang malalakas na hangin at makulimlim na kalangitan. Ayon kasi sa Pag-asa, nasa ilalim ito ng wind signal number 1 ang bayan ng Cuyo at Calamian Island. Agad namang inihanda nga ng DSWD Mimaropa ang mga family food packs para sa mga isla ng Palawan na posibleng maapektuhan ng bagyo. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Western Command para sa paghahatid gamit ang mga chopper. Activated na ang mga Emergency Operations Center sa Palawan para sa agarang responde sa mga apektadong lugar. Sinuspindi na rin ang klase sa ilang bayan bilang paghahanda sa Bagyong Tino. Samantala, suspindido na rin mula pa kanina umaga ang mga island tour sa Palawan dahil sa masamang panahon. Yun, patuloy na nakamonitor ang PDRRMO at hinihikayat ang mga residente na mag-ingat at maging handa sa pagdating nga nitong bagyo. Yan muna ang ating update. Balik sa June. Maraming salamat, Andy Pagayona. Nakararanas na ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Cebu, lalo na sa northern part ng lalawigan. May mga pag-ulan na rin sa Camotes Island simula pa kagabi. Ito ang balita ni Iris Madelo, live. Mayong gabi, Iris, kumusta ang sitwasyon dyan sa Cebu? At sinasabi mo nga dito, northern part ang nakararanas na ngayon ng epekto ng bagyo, yung mga nilindol nung nakaraang buwan na Irish. Yes, June. Nga, yung audio. Yes, June. Ilang bahagi ng Cebu ang nakakaranas na ng ilang pag-ulan, lalo na dito sa northern part ng sa Camotes Island as of 3:52 p.m. Wala pang nararanasang malakas na hangin, pero patuloy ang pag-ulan na nagsimula pa kagabi. Sa Cebu City naman ay nakakaranas na ng moderate na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng syudad simula kaninang umaga. Sa southern part ng probinsya sa Badjan, Cebu as for 4 p.m. walang hangin at ulan. Samantala, simula kaninang umaga, umuulan na sa Danau City, Cebu. Bandang 2:00 ng hapon, malakas na ang ulan at hangin. Nag-cancel na rin ang kanilang flights ang Mactan International Airport dahil sa bagyo. June? Maraming salamat, Iris Madelo. Lalo pang lumakas ang Bagyong Tino habang papalapit ang sentro nito sa Giwan Eastern Samar.
Nadagdagan din ang mga lugar na itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Ang iba pang detalye ay hati ni Grace Castañeda, weather specialist mula sa DOST Pagasa. Mas nagiging malapit na yung sentro ni Bagyong Tino dito sa ating kalupaan. Huli itong namataan sa layong 170 kilometers na lamang east-southeast ng Giwan, Eastern Samar. At patuloy din po itong nag-intensify. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 160 kilometers per hour. Pakanluran pa rin po yung pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour and simula po kanina ay nararamdaman na yung mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas po na pag-ulan na dala nito, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng Visayas, maging sa silangang bahagi din ng Mindanao at ilang areas pa po ng Southern Luzon. At sa mga susunod po na oras ay mas mararamdaman pa nga po natin yung epekto nito sa malaking bahagi ng ating bansa. And bukod po dito kay Bagyong Tino, meron pa tayong other weather systems na nagdudulot ng mga pag-ulan for most areas of Luzon. So ngayon po, na-expect natin yung shear line, magdudulot din po yan ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Central Luzon, sa area ng Isabela, maging sa bahagi din ng Calabarzon. So posible pong hanggang sa mga paminsan-minsan ay malalakas yung pag-ulan na ating mararanasan. Kaya naman doble ingat din sa ating mga kababayan. And bukod din po dito, yung amihan ay magdudulot din ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dito sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa area din po or nalalabing bahagi pa ng Cagayan Valley. And bukod din po dito, ang amihan ay magdudulot din ng maalon na karagatan dito po sa may seaboards or ilang seaboards ng northern at eastern seaboards ng northern Luzon. And bukod po sa mga weather systems na ito, kanina pong 2:00 ng hapon, meron tayong namataan naman na isa pang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Ang last location nito ay 2,320 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Posible po itong maging isang ganap na bagyo within the next 48 hours. Sa ngayon, wala pa po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit by weekend, nakikita po natin na papasok ito sa loob ng ating area of responsibility. For now po, mataas pa yung uncertainty ng track nito, nakikita po natin, pero hindi po natin i-roll out yung landfalling scenario natin, most likely dito sa area ng Luzon, but meron po tayong other scenario na magre-recurve lamang ito at hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But then, dahil po LPA pa lamang ito and malayo pa sa ating kalupaan, ay mataas pa po yung uncertainty natin but continuous monitoring pa rin and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Samantala, narito po yung radar image ni Bagyong Tino kanina pong 4:45 PM kung saan may kita po natin etong sentro ni Bagyong Tino ay nasa karagatan. So bibigyang diin lamang din po natin na sa na ang landfall po natin ang kino-consider natin ay kung kailan po tumama yung sentro ni Bagyong Tino dito sa kalupaan. But kaya po lagi natin binibigyang diin din na kailangan nating i-consider yung buong bagyo po dahil nga malaki itong system. So may kita po natin dito kahit yung sentro ni Bagyong Tino ay nasa karagatan pa or hindi pa po ito nagla-landfall, yung outer rain bands po nito or yung rain bands nito ay nandito na sa kalupaan. Kaya po simula pa kanina nakakaranas na ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas po na pag-ulan itong malaking area ng Visayas at itong northeastern section ng Mindanao. At sa mas paglapit pa nga po nito is doon pa natin mas pinakamararamdaman pa po lalo yung mga pinakamalalakas na hangin and pinakamalalakas na pag-ulan na taglay nito. And base nga po dito sa ating latest forecast track analysis, mamayang gabi or bukas ng early morning or madaling araw, nakita natin na yung sentro po nito ay magla-landfall either dito sa may vicinity ng southern portion ng Eastern Samar, ng Leyte, Southern Leyte, or sa area ng Dinagat Islands. And bukas naman po ng Tuesday, tatahakin nito etong area ng Visayas, patungo po dito sa may bahagi ng Northern Palawan. And next
ina-expect po natin by Wednesday afternoon nakalabas na po ito ng ating kalupaan habang binabaybay na nito yung West Philippine Sea. So again, may kita po natin na hindi lang basta yung mga landfall points or landfall areas yung kailangan po nating i-consider. Malawak po yung sakop ng bagyo. May kita natin etong areas under our red shaded circle. Dito po mararamdaman yung maximum winds na dala ni Bagyong Tino. Samantala, ito naman pong yellow shaded circle, ito naman po yung mga malalakas din hangin na dala nito. So again, kailangan po natin i-consider yung buong bagyo. So ina-expect po natin sana nakapaghanda yung ating mga kababayan sa malaking bahagi ng Visayas, maging dito din po sa area ng Southern Luzon at yung malaking area din po ng Mindanao. And in terms of intensity naman, nakikita natin na throughout its passage ay patuloy pong ma-maintain nito yung typhoon category. So nakikita po natin malakas hanggang sa mapaminsalang hangin yung dala po nito, kaya naman pag-iingat and pagiging alerto po para sa ating mga kababayan. At sa kasalukuyan nga po, dahil mas papalapit na si Bagyong Tino sa ating kalupaan, ang wind signal number 4 po natin ay nakataas dito sa may extreme southeastern portion ng Eastern Samar, sa southern portion ng Leyte, sa southern Leyte, Camotes Island, sa northeastern portion ng Bohol, Dinagat Islands, maging sa Siargao and Bukas Grande Island. Samantala, wind signal number 3 naman sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, sa central portion ng Leyte, northern and central portions ng Cebu kasama na yung Bantayan Islands, sa central and eastern portions of Bohol, sa northern portion of Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental maging sa Guimaras, sa eastern portion ng Iloilo at sa rest of Surigao del Norte. Samantala, wind signal number 2 naman sa central portion ng Eastern Samar, central portion of Samar, rest of Leyte, Biliran, rest of Bohol and Cebu, central portions of Negros Oriental, rest of Negros Occidental, Siquijor, Capiz, rest of Iloilo, maging sa bahagi din ng Aklan at Antique, dito din sa may northern portion ng Surigao del Sur, sa northern portion ng Agusan del Sur, northern portion ng Agusan del Norte, maging sa area din ng Camiguin. Samantala, wind signal number 1 naman sa Albay, Sorsogon, rest of Masbate kasama na yung Ticao and Burias Islands, southern portions ng Quezon and Marinduque, rest of Romblon, sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, northern and central portions of Palawan kasama na yung Calamian and Cagayancillo Islands, sa bahagi ng northern Samar, rest of Eastern Samar, rest of Samar, rest of Negros Oriental, rest of Surigao del Sur, central portion of Agusan del Sur, rest of Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental, maging sa northern portion ng Zamboanga del Norte. Kung saan dito po sa mga areas na nabanggit po natin, lalong-lalo na sa areas under wind signal number 3 and 4, dun po yung makakaranas ng pinakamalalakas or pinakamapaminsalang hangin na dala ni Bagyong Tino. And yung ganito po kalakas ng mga hangin ay posible po itong magpapatumba ng puno, ng poste, makasira ng kable ng kuryente. So during the passage ni Bagyong Tino, ay posible po tayong mawalan ng power supply and magkaroon din ng interruption sa communication. Yung mga structures po na gawa sa light materials, significant damage po yung maaaring idulot ni Bagyong Tino and also maaari din itong makasira sa ating pananim. Kaya po sana nga ay nakapaghanda yung ating mga kababayan and patuloy din po tayong makipag-ugnayan sa ating mga LGU. And during the passage din po or habang tinatahak na nito ni Bagyong Tino, ina-advisean din po natin yung ating mga kababayan na hanggat maaari ay stay indoors na lamang po para po sa ating kaligtasan. Dagdag kaalaman po, kailan ka huling nagpalit ng toothbrush? Kung hindi mo na matandaan, baka overdue ka na.
Ayon sa American Dental Association, dapat palitan ng toothbrush every 3 to 4 months o mas maaga pa kung sira o lawlaw na yung mga bristles. Habang ginagamit mo ang toothbrush araw-araw, nasisira kasi ang bristles kaya mas mahina na itong magtanggal ng plaque at bakterya. At dahil lagi itong basa, nagiging perfect breeding ground ito ng mga microbes, mga bakterya na pwedeng magdulot ng bad breath, cavities at gum infection. Sabi ng mga eksperto sa Mayo Clinic, kahit banlawan mo pa ito ng maigi, hindi mo kayang alisin lahat ng germs. Kaya kung may ubo, sipon o flu, mas mainam ding palitan agad ang toothbrush pagkatapos mong gumaling para maiwasan ang reinfection. Napansin mo rin bang karamihan ng toothbrushes may colored tips o stripes sa bristles? Hindi lang yan design, may purpose yan. Yung mga colored bristles ay indicator bristles. Habang ginagamit mo ang toothbrush, unti-unti silang nagfe-fade. Kapag halos nawala na ang kulay, ibig sabihin ay oras na para magpalit. Bukod pa rito, may functional use din ang kulay. Halimbawa, may blue bristles para sa toothpaste indicator o kaya softer white bristles para sa sensitive gums. Kaya hindi lang aesthetic, may science ang design sa likod ng kulay ng toothbrush. Kaya kung napansin mo na tila kupas na o kaya may amoy na yung toothbrush mo, huwag ka na magtipid, magpalit ka na. Dahil minsan, ang simpleng pagpapalit ng toothbrush ay ang unang depensa mo laban sa sakit, lalo na kung napapanahon na magpalit. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Lunes. Salamat po at shout out kina Joey Bendia 2, Marlene Salve, Benjamin Almarves. Gayon din po kay Samuel Marinas, kay Marlito Aguirre at LV Yasay Soriano. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso 4:26 na nagsasabi, "Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit." At iyan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.